So puntahan ko na yung inyong syudad dahil do sa headline Muntinlupa City Government has saved 31,000 liters of fuel at ang equivalent daw doon ay 3 million pesos. Itong 2 weeks na nagkaroon kayo ng conservation na measures na tinatawag. Paano nyo nagawa yun? Kasi ibang syudad na problema pero kayo nagkaroon pa kayo ng savings. Well, siyempre sinimulan namin sa sarili namin, no, city government. Nag-impose kami ng discipline doon sa paggamit ng mga sasakyan. Nagkaroon kami ng rationalization ng scheduling, yung pag-claim ng fuel. And we're happy to note na in 2 weeks time, 31,000 liters yung na-save namin, no. At ito ay masasabi ko kaya naman namin din ginawa para makatulong doon, makaambag kahit paano doon sa effort ng pamahalaan na i-manage yung consumption natin. Dahil nga ang talagang problema natin is the supply, no, ng fuel. And kailangan natin i-manage ng mabuti dahil medyo uncertain yung sitwasyon, no, kung although a few days ago meron na sinasabing mga deliveries and may breakthrough doon sa diplomatic negotiations. Pero at that time, unsure tayo kung masusustain ba yung supply natin. Initially, we have a 60-day supply. Kung medyo waldas tayo gumamit, baka mabilis maubos yun, tapos bigla wala tayong makuha. Then talagang lalala yung crisis. No? So, to us, ambag na namin yun na ma-manage natin yung fuel supply. At the same time, makapag-set aside kami ng funds, no, na just in case na mag-run out of control itong crisis na ito, meron kami mapaghuhugutan para sa emergency needs ng aming mga kababayan. Kailangan talaga naghahanda tayo for the worst dahil nga itong conflict sa Middle East ay parang hindi pa natin masabi hanggang kailan talaga ito. So it's best for us to prepare. Mayor, magkano na po ba ang diesel at saka ang gasolina dyan sa inyo sa Muntinlupa? Di ko lang nakuha yung latest na figure for today, pero pumalo siya ng 140. And ayun nga ang mahirap kasi ang public utility vehicles mostly ginagamit diesel. Ako personally, ang mga sasakyan ko diesel lahat dahil dati ang diesel is cheaper. Ngayon parang ito pa ang mas mataas. Kaya lahat personally ganun din, no? Kailangan reduce ng maging more efficient sa paggamit ng resources na ganito. Until maging tiyak tayo kung ano magiging kahinatnan nitong crisis. Pero ano na po yung tulong kung meron man na naibigay po yung LGU doon sa mga public utility vehicles dyan po sa inyong area? Well, for now, kami ay naging conduit nung assistance coming from national government, yung pinamagi ng DSWD para sa transport sector. Kasi ang naging approach dun ng national government was to tap the LGUs, particularly here in Metro Manila. Initially, yung mga tricycle, kasi ang tricycle is regulated by local government, kaya nasa amin yung database ng mga tricycle drivers. Pero yung sa jeepneys, sa mga TNVS, mga delivery, nasa LTFRB yung database niyan. Kaya from the database of LTFRB, pinapasa yan sa DSWD, then DSWD prepares the funds, tapos bumababa sa amin. So kami naman ang nag-organize ng mga payout, mga distribution. So far yun yung naibigay na assistance coming from government, although that's national government. Yes. Kami ngayon, we just go yung yung standard na services, although nagtatabi nga kami. So yung magiging savings namin is really more than 3 million. In fact, meron kami pina-review ko yung mga annual investment plan ng mga bawat department at pina-scrap or pina-suspend ko na yung implementation ng some of the non-essential programs. Halimbawa, yung mga some of the seminars na nakaschedule, hindi na itutuloy. Yung mga kunyari, isa namin program ng Clean and Green, no, na parang pa-contest. Scrap na muna namin yung mga kasi yun nga, nagtatabi kami ng resources in case things turn for the worse. So nagbawas na, nag-prioritize kumbaga ng mga programs.
ganon. Correct. Yung mga non-essential, yung hindi makakaapekto sa direct service to the people, sinet aside na muna namin yung mga programs na ganun. Yung interesting yung ginawa ni dun sa Manila po, no? Yung binabayaran ng 3,500. Libreng sakay. Ang yung sa libreng sakay program nila, bawat jeepney driver na sumama po dyan or sumali po dyan, 3,500. What do you think of that idea po? O baka meron kayong sariling idea din po para po sa inyong lungsod? Well, isa yan sa makakatulong talaga, no? Kasi may mga comment nga ako narinig nung time na nagde-distribute ng assistance sa mga PU, mga public utility vehicle drivers, na bakit sila ang binibigyan, ba't si Juan de la Cruz na empleyado pumapasok, ba't hindi rin siya bigyan ng assistance, no? Pero naintindihan ko yung yung unahin mo yung sa transport, kasi ang problem natin yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Siyempre, yan ang puhunan ng mga nasa transport sector. Pag tumaas ang gasolina, parang sometimes maisip mo, fair na taasan din ang pasahe. Oo. So, pag tinaas naman nila ang pasahe, talagang lahat apektado. No? Hindi lang yung namamasahe na empleyado, pati yung delivery of goods and services, tataas din yan. No? Kasi pag tinaas mo ang pasahe, ipapasa lang din naman nila yan do sa sa commuter, doon sa nagpapadala ng goods and services. So mas mabilis tataas ang bilihin yung inflation natin. Kaya I think it's logical na absorb muna natin kung kakayanin yung transport group, no? Kasi yan ang first line na talagang maapektuhan, at pagka naapektuhan sila na ganyan, mapapasa agad sa consumer. So yung ginawa doon ni Mayor Isko, I think that's a good idea, and siguro kasi they have sufficient resources to support that kind of move, no? Kami naman, medyo smaller city kami, we try to manage muna with the resources that we have. Yeah, alam ko, actually nga, alam nila yung sustainability noon at hindi yun forever. Alam ko, Yes. hanggang Wednesday na lang ba? Oo. Ilang araw lang yun days eh. lang kasi Oo. yun eh. Anyway, Mayor Rufy, parang na-mention nyo na yung next topic natin. So, simulan na natin. Tungkol doon sa mga middle class, na hindi lang yung mga unang nabigyan ng unang bugso ng ayuda. Parang, di ba, nakakarinig tayo lagi na paano naman kami, yung mga Paano kami yung workforce, Oo. sabi nila. So, basahin ko lang, Mayor Rufy, yung item namin tungkol doon sa panawagan ng mga kongresista tungkol dito. Pero nanawagan kasi yung ilan sa kanila na magkaroon ng targeted ayuda para sa mga essential na sektor ng lipunan. Ang tingin po ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, dapat ay maunang mabigyan ng fuel assistance sa mga magsasaka at mangingisda na pangunahin pong pagkukunan ng natin ng pagkain. Nakakatulong daw ito para mapababa ang gastos nila sa production at operation. So aside from them, isinusulong din naman ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano yung agapay sa hanap buhay at operasyon ng negosyo o ahon bill bilang alternative daw sa Bayanihan 3. Layo na naturang panukala na matulungan yung mga manggagawa o yung nasa workforce na miyembro ng middle class at yung mga negosyante ng micro, small and medium enterprises po or MSME, para sila rin matulungan at makaahon din dito sa krisis na ating nararanasan dahil sa gulo sa Middle East. So, agree ba kayo doon, Mayor, na no one should be left behind? Hindi lang naman yung mga poorest of the poor ang affected dito, maski ang middle class o yung nasa workforce ay affected itong krisis na ito. I think those are good ideas, no, yung mga na-present ng ating mga kasamaang kongresista. It would really depend on yung natin, no, yung Kakayahan. availability of funds ang pinag-uusapan diyan. Like sa amin case, yun nga, medyo smaller city kami, but we have more than 500,000 population. Yeah. Isa sa mga major needs namin is medical service, no? Health service. Kung i-manage namin yung resources namin, makakatulong din naman kami doon sa kabawasan ng ng gastusin ng mga mamamayan by maintaining yung aming focus on expenditure for health service. Nandun kasi kami ngayon eh. Kung mas spread out masyado yung resource namin doon sa pagbigay ng direct financial assistance to constituents, bababa naman yung capability namin doon sa other services.
na otherwise kakailanganin din nila ng tulong doon. Kaya maganda yung mga ideas, no? But I think baka siguro as far as local governments are concerned, may mga different scenario ang bawat isang LGU. Kanya-kanya ring diskarte kung paano makakatulong sa ating mga constituents in this time of crisis. Mahirap sabihin na itong idea na to is better, yan ay hindi. It would really depend on the capability of each LGU, no? Kung pag-uusapan natin ng LGUs. Mayor, speaking of medical service, kasi may concern din yung Department of Health, I think doon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo kasi baka maapektuhan din daw yung gamot, yung ibang mga medical equipment dahil yung iba doon imported din eh. So diyan po ba sa inyo sa Muntinlupa, may na-observe na po ba kayo na adjustment sa presyo po ng hospitalization, yung mga gamot? Hopefully wala. So far, wala pa naman. No? Kami rin kasi, yung gayong hospital namin, may mga parating kami na bagong equipment. Hindi man kami maapektuhan doon dahil that was, yung transaction na yun was prior dito sa crisis at hindi naman problema yung, at this time, hindi problema yung pagdating ng mga equipment. The medicines, nakapag-early procurement din kasi kami bago kami magsimula nitong crisis na ito. Kaya ang concern natin down the line, no? How long will this last? Minomonitor natin yung kaganapan, like yung nagbigay ng ultimatum si US President, no? Na talagang hell will rain down on Iran, no? Escalation ang ibig sabihin nun eh. Yes. Mas mapapahaba ang gera. So yun lang ang natin, binabantayan at ang concern. Kaya ngayon ang parang medyo direction namin is kung kaya natin maging austere sa ating paggastos, no? Ma-save up natin para pagdating talaga nung pinakamatindi na apekto kung sakali ay medyo mahanda kami, hindi yung mangangapa. Kaya talaga, yung bawat LGU will have to come up with their own strategies. Okay. Mayor Rufy, thank you for joining us. Sa ulitin. Yes, no problem. Maraming salamat sa pagkakataong ito.